Nakakagigil na PBBM, nagbubulag-bulagan nga ba sa mga kasabwat ni Lisa Smugs? Walang kamuang-muang di umano ang maralitang Pilipino na itong Marcos admin PBBM na sinuportahan ng maraming Pilipino ay ibabangon muli at magiging business partners ang mga smugglers. Kung matatandaan ay isinisisi nga kay unang ginang Liza Marcos ang pagkakatangga sa mga loyal appointees ng presidente gaya na lamang ni Attorney Vic Rodriguez bilang executive secretary upang di umano mai-appoint nila ang kanilang mga business partners at mamayagpag ang smuggling. Ramdam ba raw ng marami ang pagbabago ngayong si Kuting ng Norte ang nakaupo? Hindi ba raw mas humirap ang mga Pilipino ngayon? Kayo mga kababayan, ramdam nyo ba ang hirap? O ramdam nyo ba ang pagbabago? Video na ito kung saan nakita ni Sas Rogando Sasot kasi nandoon siya sa event, right? Na pinangalanan si Michael Ma na special envoy. Okay? Yan po yan. So, kung gusto niyo panoorin yan, puntahan niyo lang yung Chinese Embassy Manila, June 6 event nila. Diyan ay finlash ang video ni Lisa Ahas Araneta Smugs na kung saan nakaupo siya sa upuan na parang bangag. Okay, mamaya papakita natin ng mga proof. Okay. So, mga kababayan, kung bakit kawawang-kawawa, not only you sa Pilipinas, kundi lahat tayo. Lahat tayo, whether BFW ka, nakatira ka sa Tondo o sa bundok ng Nibok-Libok, tayo ay lahat apektado sa sindikatong ito. Bakit? Maliban sa magkakasabwat sila sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, wala nang ibang words na pwede nating sabihin dito na talagang mafia at sindikato itong gobyernong ito. Bakit kamo? So, nang pinapanood ko yung video na yan, mga kababayan, okay, balik muna tayo. Alright, balik muna tayo. Si Sas Rogando Sasot, tinatawag ko siyang baby girl. Bakit? Bigyan ko lang kayo ng konting update. Na-meet ko in person si Sas noong May 9, kung saan doon sa countdown victory party, actually ni Kuting ng Norte, dyan sa Pilipinas. For the first time in history ng aming buhay sa pagiging vlogger, doon ko siya na-meet at doon din siya unang binuli not only na hinaras ng mga kaibigan ni Bongbong Marcos Jr. aka Kuting ng Norte na mga oligarchs. 'Di ba? Hindi na tayo babalik ng detalyado. Para lang may kayong background. Doon siya binastos ng mga Masyonda bills doon sa victory party na yon or countdown party. Hindi pa kami masyadong magka-close noon dahil unang salvo. Pero during that night ay nagkaroon kami ng common goal. Okay? Really to help the people, to help the supporters of Kuting. Okay? At nasundan pa yung mga event na yon. Dahil nakita nyo naman, nagbigay kami ng food coming from our own budget. Ilang beses pa namin ginawa yon? 1, 2, 3. Anyway, so yun yung kwento namin ni Sas. Then, nung nasa Pilipinas ako, mga kababayan, may isang pagkakataon na nagkasabay kami ni Sas sa sasakyan kasi mag-lunch kami dahil may kaibigan kaming in-invite kami. Pareho, So, nag-meet up kami. Kinakwento niya na sa akin ang tungkol dito sa kay Liza Smugs and also dito kay Ray Joseph Nieto o aka Taning, may taning ang buhay at bagman ni Lisa. Kinakwento niya na sa akin talaga yon na kapitbahay ni Lisa, si Michael Ma, at pinatayuan nga ng bahay ni Lisa itong si Taning o si Thinking Pinoy, RJ Nieta, okay, na magkakapit-bahay sila. So, 'di ba, kinukwento ko sa inyo. Pero kasi, yung kwentong yon hindi ako personal na nakakita nun. Only Sas kasi siya yung nandoon. Alright? So, ang sinasabi ni Sas sa akin, inang kasi tawag niya sa akin eh. Parang inang talaga. Ang tawag ko sa kanya, baby girl.
So today, nag-post si Sas, okay? Ilang minutes ago yon nag-post ang baby girl tungkol sa issue na yon kung paano nga niya nakilala si Michael Ma. Alright? Okay, dito. Okay. Ito ang post ni Sas. Alright? So, nung lunch na yon na sinasabi ko, nung nasa Pilipinas ako, napag-usapan namin ni Sas kung gaano ka hayop itong si Taning Pinoy o si RJ Nieto, kung gaano ka hayop at kung gaano ka bayaran. Kinuwento din ni Sas sa akin yung tungkol sa kaso nila ni against dito kay Joe Verlario na si Sas ay nagkaroon na sila ng settlement ni Jover, pero si Taning, di ba, na ano nga siya, natalo nga siya sa kaso ni Jover. So, kinuwento ni Sas sa akin yun. Kaya lang, hindi ko maikwento sa inyo yun nung time na nasa Pilipinas ako kasi hindi naman ako inaalaw ni Sas na ikwento ko yun. Okay? So, I respect that. So, hinantay ko talaga yung moment na ito. Ito mga moment, ito mga nakaraan na hindi na lang si Maharlika ang nagsasalita ngayon. Kundi meron tayong Sas Rogando, meron tayong Bagong Lipunan, mayroon tayong Banateros, mayroon tayong General Opinion, mayroon tayong Maui, Princess Maui, at I'm so happy. Okay? I'm so happy na hindi na lang yung bunganga ko dito ang naririnig ninyo. Maraming bibig ang makakapagpatunay sa sinasabi natin. So back then, nasa Pilipinas ako, talagang kasama si Chururot, si Pebbles Salakera, na una rin, kaming dalawa actually, nagpasabog sa kawalang hiyaan ni Lisa Smugs. At si Pebbles ay mayroon ding personal na idea, na kwento, dahil kaibigan nila si RJ Nieto, aka may taning ang buhay na nangikil sa inyo. 'Di ba? Noon pa. So ako nire-respect ko tong mga kaibigan ko na wag muna inang, wag muna anak, wag muna natin ikwento, 'di ba? Nung time na 'yon. Pero actually, nung nasa Pilipinas ako, hindi ko pa alam itong mga smuggling na ito. Mga kababayan, wala akong kamuwang-muwang na yung sinuportahan ko pala na Kuting ng Norte, ang intention pala talaga ay ibangon at maki-business partner sila sa smugglers. So imagine nyo, June yun. Okay? Kailan ba ako nag-start ng salita laban sa gobyernong ginayupak na ito? August, noong tinira nila ng tinira, yung kanilang appointee din ni Kuting na si Attorney Vic Rodriguez. Doon nagsimula yun. Kasi sabi ko parang ano ba to? Magkakampi ba tayo? Bakit kayo nagtitirahan? But the intention pala talaga ni Lisa Ahas Araneta Smugs tanggalin sa picture si Attorney Vic Rodriguez, former Executive Secretary, para mamayagpag at mai-appoint nila yung mga business partner, mga business smugglers partners nila. Yun pala yun. So, palapit ng palapit, patapos ang taon ng 2022, doon na nakita nung nagtaasan na ang mga sibuyas, ang asukal, ang bigas, nagkaroon na tayo ng mga isyong ganon. Di ba? So, January, okay, nang unang pinaputok natin ang balita dahil din sa ating puting ahas na nasa paligid din nila na sukang-suka na sa kanila noon pa. Okay, ang tungkol kay Michael Ma. Ngayon, mga palangga, 'di ba, pinatawag sa Congress, hindi pinigilan ni Bongbong Marcos Kuting hanggang sa hindi nga natin alam. Sa kadadakdak ko dito, lahat ng mga nakikisupport dito sa Boses ng Bayan, boses nating lahat, bukang bibig natin Michael Ma, Michael Ma. Okay? At hindi lang si Michael Ma talaga ang tanging pinakamasamang smugglers dito sa Osapeto. Marami nga sila at si Lisa Smugs nga. So, January, hindi na pinigil ni Kuting ang pagpapatawag kay Michael Ma na inaakusahan ng Kongreso mismo na smuggler. Okay? Then, hanggang June 6 nga nitong taon na to, si Sas na invite doon sa event na yon. Pero dahil takot siya sa kanyang buhay, I think, dyan doon nung nasa Pilipinas pa siya, dahil pwede talaga siyang gurgurin. Kung yung mga hinayupak nga, okay, na nakapaligid kay Kuting, may takot din, how much more ang isang vlogger na wala namang armas, wala namang ninakaw na pera, wala rin mga,
walang PSG na katulad ng binigay kay Michael Ma na pinrotektahan pa ni Liza Ahas Aranta Marcos gamit ang pera ninyo. Okay. Ngayon, bakit nakakagalit ito mga kababayan? Hindi lang si Lisa, hindi lang kayo ang nakakaalam sa mga smugglers ito, kundi mismo ang mga appointees ni Kuting, okay? Ang kanyang Department of Finance Secretary Jokno, even yung chairman ng Committee on Agriculture na si si Cynthia Villar ay kasama pa dito sa event na ito. Okay. Ngayon, mga kababayan, hindi pinigil ni Kuting at ni Lisa ang pag-expose dito kay Michael Ma. Kasi nga, bakit kamo? Dahil kasabwat nila si Jong. Balikan natin. Oh, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Okay. That was before the campaign. So, ulit, nanahimik na tuloy-tuloy ang pagboboljak ni Maharlika. Tapos yun nga, na-invite si Sas dito sa event sa Chinese 48th anniversary nitong Philippine-China diplomatic relation dyan sa Chinese Embassy sa Pilipinas. Alright? Oh, not sa embassy, basta dun sa particular area na yun. Ito na ngayon yun. Ito na yung Special Envoy of the President to China, Mr. Michael Ma. Okay, mga kababayan. Tingnan ninyo kung gaano kahayop, ka-Digimon ang gobyernong ito. Lingid sa inyong kaalaman, itong mga, well, let's give them the benefit of the doubt. Or sila ba ay natatakot, nabubusalan sila? Kasi dun sa event na yon na ipinakalala nitong host dun sa Chinese embassy event na yon, na pinakalala ng host na si Michael Ma ay isa sa Philippine envoy ng presidente sa China. Okay? Ito pa yung mga taong umattend doon. At kasama pa ang dalawang bata ni Lisa Smugs na smuggler din. Pakita natin yung picture. Smuggler din ayon sa Congress at sa ating mga puting ahas. Ito na yata yun. Okay. Nakita nyo yan? Okay. May mga label, di ba? Nakita nyo? Michael Ma, Maynard Ngu, Benito Techico. Okay, ang tatlong yan, tandaan nyo yung mukha, screenshot nyo na. Michael Ma, Maynard Ngo, Benito Techico. Yan tatlong yan, mga kababayan, dun sa event na yon, ipinakilala na sila ay tatlong special envoys ng Presidenteng Kuting para sa China. Ano yung kanilang task? Si Benito Techico, tingnan nyo yung mukha. Si Benito Techico, siya ay, inatasan siya ni Lisa Smugs para sa trade investment. Okay? Ganon din si Maynard Ngo. Okay? At si Michael Ma, hindi natin mahanap kasi wala sa kahit anong balita sa dyaryo. Ulitin natin mga kababayan. Sa kapapasok lang sa akin channel at nakakakilala lang kay Maharlika, ito po ang patunay na ebidensya na dinodorobo, taksil at sindikato ang gobyernong ito. Bakit kamo? So when you Google Benito Techico, ayan po sa Inquirer, mayroong article. Nakita nyo? Benito Techico, named Special Envoy to China for trade, investments, and tourism. Okay, anong date yan? Date is February 21, 2023. Nakita nyo? So, ibig sabihin, okay, fine, ibinalita. Okay, si Benito Techico, ibinalita nila. Tanggalin mo na. Okay, sige, mamaya ko na isa-isahin kung sino-sino sila para isang kamadahan tayo. Okay, hanapin natin ngayon, i-google naman natin ngayon sino yung isang, nila? Si Maynard Ngo. Okay? Mamaya pakilala ko sa inyo kung sino yung mga yan.
Si Maynard Ngo, okay, lagay natin, ayan, Maynard Ngo, Special Envoy to China. Tingnan natin kung may article. Okay. So makikita nyo, phone firm executive Special Envoy to China. Okay. Philippine News Agency. Okay. Ito, may mga balita. Philippine News Agency. Ito nga, dalawa. Oh. Okay, tingnan natin to. Okay. Ayan, nakita nyo ba yan? Medyo maliit lang. Ito ha, sa ahensya to ng, ayan, medyo maliit lang. Philippine News Agency, Manila, President Marcos Jr. reappointed na pa to businessman Benito Techico and Maynard Ngo as his special envoys to China for trade, investment, and tourism. Okay? So, in-announce nila yan. Okay? February, sabay. Alright, sabay. Ngayon, hanapin natin ngayon si Michael Ma. Ulitin natin. Baka may Michael Ma, Special Envoy. Tignan natin. Okay? Para to sa mga bagong pasok. Okay? Michael Ma. Di ba? Walang lumalabas. Supposedly, ano lumalabas? Gano'n. Nako, matapos napikon kay Sibuyas. O, yan. Wala kang makikitang article kay Michael Ma. Di ba? Wala kang makikitang article kay Michael Ma na inulat ng Philippine News Agency at ng mga, hindi man lahat, pero, well, mga bayarang mainstream media. So ano po ang signales nito? Ano yung pinapaabot sa ating mensahe? Kung wala sa Philippine News Agency, wala sa Presidential Communications, wala sa media, so ibig sabihin, number one, bakit hindi binabalita ng Malacanang? O ng ng PCSO at ng PCO, sorry. Ano pala 'yon? SIPS. Iba pala 'yon. Pag nanakaw ni Mel Robles, tsaka na 'yon. All right. Kung wala sa Presidential Communications Announcement, wala sa PTV4, wala sa PNA, wala sa ibang media, ano ang ibig sabihin nito? So totoo, ang sinabi ko sa inyo back in January and last year, na yung buwakan ng inang Lisa Smugs ay pinalamon niya na ng payola ang mga media na binabayaran niya ng payola. Bakit yung dalawang special envoys nasa balita? Nasa news agency? Bakit si Michael Ma wala? Kasi kung titignan ninyo, January ako nagsasalita dito tungkol kay Michael Ma. Actually, mga kababayan, hindi naman ako nakadiscover nito na ako lang nang nakapag-isip na ay, nakita ko si Michael Ma na smuggler. No. Sinabi ko na to sa inyo, Congress ang nagsalita niyan. Kaya lang binusisi natin, inaral natin, nag-research tayo. Kaya napag-alaman natin, itong Michael Ma na ito ay business partner nga ni Liza Ahas, Araneta Smugs, nila DICT Secretary Ivan Uy, at ng mga undersecretaries dyan sa China-Philippines Unified Enterprise na yan. Nakita nyo? Martin Araneta, Liza Ahas, Ivan Uy, Michael Ma, O, nakita nyo na yan. So dahil sa kakahanap natin ng ebidensya, pruweba, kung ano yung koneksyon nila, kaya lumabas itong mga koneksyon nila sa kanilang pagiging magka-business partner sa smuggling. Okay. Sige, whether you are dugyot o galit kayo sa akin, o kayo'y mga politikong mga hinayupak na tahimik na nakikipagsabwatan sa hayop na administrasyong ito, sagutin nyo ang tanong di lang ni Maharlika, kundi tanong ng bawat taxpayers, bakit hindi inulat ng dyaryo ng media, ng gobyerno, ang pag-a-appoint dito sa pinangalan ng smuggler ng Committee on Ways and Means dyan sa Kongreso?